Muli po isang magandang gabi sa ating lahat. Nakita ko yung damit ni Ate Judith eh. Smile. Ate Judith, ganda ng damit mo eh. Smile. Kahit ikaw ay tired. Parang gano'n eh, something. Hindi ko masyado nabasa eh. Yes, yan. When you smile, when you're tired. Yan. Kailangan yan, ano? Kahit tayo pagod sa ating mga sarili, sa ating mga trabaho, kailangan tayong umiti. No? Kailangan niya ng buhay para higit na magkaroon ng kahulugan ang ating mga buhay. Maganda yan, maganda yung t-shirt. Wala kapatid. Ang binasa nating teksto ay panulat ni Peter, no? Patungkol ito sa mga bagong recruit na mga mananampalataya. Particular, alam naman natin na ang part ng ministry at mission ni Peter ay particular doon sa mga Jewish. Si Paul, karamihan sa mga Gentiles, no? Kaya ang maraming pinatutungkulan ng mga panulat ni Pedro ay para sa mga Hudyo na nananampalataya, naniwala kay Jesus Christ at na-convert sa Christianity. And then, dito sa ating binasa, sa 1 Peter, isina dito ni Pedro ang tunay na pagiging mananampalataya. At nagbigay siya ng mga emphasis o diin sa kanyang mga isinulat bilang bahagi ng mga pribilehiyo sa bawat kumilala kay Kristo. Isa itong privilege, no? Para sa mga nanampalataya kay Jesus. Subalit para sa kanya, yung pribilehiyong ito ay mayroong kaakibat na responsibility o responsibilidad. Dito natin makikita yung ilang mga bagay na ipinahayag ni Peter sa mga bagong mananampalataya. Itinuring niya na yung mga bagong mga mananampalataya ay mga bagong panganak na sanggol pa lamang. Yun yung kanyang tinuran o emphasis. Sa panahong yon, marami ang tumanggap kay Jesus Christ sa pamamahayag ni Peter at sinabi niya na itong mga bagong mga tumanggap kay Kristo ay itinuturing na mga bagong panganak na baby o sanggol. No? Ang kanyang turing. Ang sabi nga ay mga pasusuhin. No? Tayo ba'y ganito pa rin? Tayo ba'y mga pasusuhin pa rin? No? O tayo naman siguro ay nakaraan na doon sa ganong aspeto. Dahil nakalulungkot kung 108 years na ang iglesia ay hanggang ngayon ay pinasuso pa. Mabuti pa yung kalabaw, no? Sinusupakan, ano, para tumaba at maibenta sa Lemery kapag Sabado. Sa bahaging ito, sinabi ni Peter, ang bagong anak na sanggol ay kinakailangang alagaan, kinakailangang ito ay binibigyan ng masarap na gatas, maprotinang pagkain para siya ay lumaki. Kinakailangan siya ay kinikare ng ayos, no? At sabi nga ay pagka bagong anak, pagka baby, halos hindi padapuan ng lamok o langaw ang bagong sanggol. At maganda yung pinahayag ni Peter na ito ay isang pribilehiyo, no? Sa mga tumanggap kay Kristo, na sila'y itinuturing na mga sanggol sa pananampalataya.
kinakailangan sila'y alagaan, arugain, no? Sa pananampalataya. Kaya nga, kabilang sa bahagi ng pag-aaruga ay yung kinakailangan na sila'y suplayan ng mapuprotinang pagkain. No? Naman ay iniaangkop natin ang ganitong diwa sa bahagi ng pananampalataya. Sinaysay ito ni Peter para tingnan din sa bahagi ng mga mananampalataya na hindi pa pwedeng pakainin ng mga mabibigat na uri ng pagkain yung mga bagong tumanggap kay Kristo. Na maaaring ito yung maging dahilan ng pagkatisod, maging dahilan ng pag-alis sa pananampalataya sapagkat hindi nila kayang lulunin ang mga bagay na mga mabibigat, no? Na bagay na pananampalataya. Subalit hindi dapat manatili ang sino mang tumanggap kay Kristo sa pagiging pasusuhin. Kinakailangan kung siya'y tumatanggap ng maayos na pagkain, kailangan siya'y lumalaki. Kailangan siya'y nagmamature sa kanyang buhay. Kung physical na usapin, kinakailangan siya ay nagbibinata o siya ay nagiging bata, nagbibinata, nagdadalaga, no? Nagmamature. At ito rin ang pagtingin natin sa buhay ng pananampalataya. Hindi dapat na tayo'y mananatili sa ganung diwa na pasusuhin o isang sanggol sa larangan ng pananampalataya. Kundi man na pa, maabot lamang yung maturity ng mga mananampalataya. No? Tayo ay magiging binata o dalaga sa pananampalataya kung tayo ay higit na magsasaliksik ng mga salita ng ating Panginoon. Ito yung pagkain na nagbibigay sa atin ng kalusugan at kalakasan sa buhay espiritual. Dapat ang isang tumanggap kay Kristo ay nakikiisa, nakikilahok sa mga pag-aaral at talakayan upang higit na mas mapalalim pa ang usapin ng pananampalataya. Ganito ko dinadala yung mga usapin sa bahagi ng counseling sa baptism. Palagi kong tanong, bakit baga sa UCCP ninyo pabibinyagan? Lalong higit kung mixed marriage, kung ang isa ay ang ama ay Katoliko o kaya ang ina ay Katoliko, UCCP ay ang isa sa mga magulang, ay bakit hindi doon sa kabila, sa malaking simbahan? Bakit dito? Dahil lang ba sa kinakailangan ang mga requirements, dadalhin pa ang mga ninong at ninang para may seminar? Dahil lang ba sa kinakailangan ang i-declare ninyo na kayo doon ay parehong Katoliko? No? Bakit sa UCCP? Dahil ba sa madali? Dahil ba sa walang bayad? No? Dahil lang ba sa napaka-minimal ng requirements? Pero sinasabi natin na sana ang ating anak, kung dadalhin natin sa Panginoon, dadalhin natin sa iglesia, hindi doon nagtatapos. Nagpapasimula pa lamang yon. At dapat siya ay masuportahan ng patuloy na pagkain. No? Pagkain espiritual na ito'y bahagi na tungkulin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay dalhin sa iglesia upang higit na maintindihan nila kung ano yung sakramento o yung bautismo na kanilang tinanggap. At dapat naroroon ang pakikilahok sa gawain ng iglesia para higit na makita at maunawaan nila ang pananampalataya na kanilang tinanggap at lalong higit yung pagkakilala nila kay Jesus Christ. Ganito rin sa atin bilang mga matured Christians. Sana po, hindi rin tayo hihinto. No? Hindi rin tayo titigil sa patuloy na pagsasaliksik, sa patuloy na pag-aaral. Nung kanina, nung sa iba kong assignment, sabi nung mga CYF, nasa ng iyong
tatay at ang iyong nanay. Ang alam ko, aktibo yan sa pagiging CYF nung una. Ay, niyayakag naman po namin eh. O, bakit hindi nasimba? Ay, sabi ho eh, ay kami galing na diyan. Kayo naman. No? Sinusuy-suy ho kami sumimba. No? Ay, sabi ho eh, pagka tinatanong namin, tayo nyo sumama, ay kami galing na diyan. Kayo naman. No? Para palang ang pagiging kaanib ng iglesia eh, panapanahon laang. Ano? Pero ang pananampalataya, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi panapanahon. Ito'y nagpapatuloy. Patuloy sa pagpapayaman ng pagkaunawa at pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Kahit kaming mga manggagawa, hindi tumitigil sa pag-aaral. Kaya nga merong continuing theological education. No? Upang magsaliksik, mag-aral, patuloy na maintindihan ang tunay na diwa ng pananampalataya. Ito ang kailangan natin bilang mga matured Christian para higit na mas maging matibay tayo. Kalawa, gayon din ang mga tumanggap kay Kristo ay hindi itinuring na hindi na natili sa pagiging sanggol. No? Sa 1 Peter chapter 1 verse 14. Makikita natin doon, ang mga tumanggap kay Kristo ay tinuring na masunuring mga bata. Masunuring mga anak ng Diyos. Dito hindi na sanggol, kundi masunuring mga bata o anak. Si Jesus ang dapat maging sentro ng buhay at hindi ang sariling hilig ng laman. Manapay ang pagiging masunurin sa Diyos ang dapat na makikita sa ating buhay. Ito yung kung bibigyan natin ng malalim na diin at pagsusuri, yung sinabi ni Peter, ito yung dapat makita. Matapos na tayo makaalis na doon sa antas ng pagiging sanggol, no? At nandun tayo sa middle age ng ating paglilingkod, dapat higit na makikita sa atin na ang ating buhay, ang sentro ng ating buhay ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Yung bahagi ng hilig natin sa material na bagay, sa laman, ay ito'y nawala na. Ito ay sinantabi na natin o ito'y itinapon na natin sa ating mga buhay. Manapa, si Kristo na ang namamayani at nakikita sa buhay natin. And then, katlo, yung sinasabi na sa pribilehiyong tinanggap natin sa Panginoon, ay meron tayong responsibility na dapat makita sa atin. Ang sabi niya, yung privilege na binigay sa atin ay, kayo'y itinuring ng mga anak ng Diyos at dapat makita sa inyo ang pagiging batong buhay. Nakakita na ho ba kayo? Siguro naman nakakita na kayo ng batong buhay. No. Lumalaki nga ba talaga yun? Sa maliit na bato, kaya daw batong buhay, ay lumalaki. No? Hindi pwedeng, hindi pwedeng pantayo ng building kung lumalaki. Dahil mawawasak ang struktura. But yung batong buhay, kasabihan nito, ang sabi, dapat kayo maging batong buhay sa pananampalataya. At ang sabi ni Peter, maging sangkap kayo sa templong espiritual. Hindi dapat bugaan. Hindi dapat yung may lahok na lupa. Diba? Kinakailangan yung mas matigas, mas matibay. At yun ang dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya. At then sinabi rin doon ni Peter maging sa kanyang sinabi sa verse 5 ng chapter 2, wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Pag ating nilimi itong mga verses na ito, no? Makikita natin doon yung part ng
privilege at saka responsibility na meron tayo bilang mga mananampalataya ay yung tayo ay dapat merong responsibilidad na ang sabi doon ay maghandog kayo sa Panginoon ng haing espiritual na kalugod-lugod dahil sa Diyos dahil kay Hesukristo. Pag ating nilimi ang lahat ng ito, hindi lang pala naman pastor ang tinatawag na saserdote, kundi tayong lahat. Priesthood of all believers. No? Kay Martin Luther yon na context. No? Ang paglilingkod ay hindi lamang ang mga pari, no? Kundi tayong lahat ay tinatawag upang maging lingkod ng Diyos, maging saserdote ng Panginoon. At yung bagay na yon ay merong mga ilang mga kaakibat na responsibility. Ang sabi, pananagutang mamuhay ng banal. Pag sinabing pananagutang mamuhay ng banal, yung kanais-nais, kalugod-lugod sa Panginoon. No? Namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa katotohanan, at nagsusumikap, no? Na maging ang kanyang lahat ng kilos, ang kanyang iniisip, ang kanyang sinasalita, ay naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. And then, maghandog ng mga haing espiritual sa Diyos, kasama ang pamumuhay na may pagsunod sa Panginoon. Pananalangin at pagsamba. Paglilingkod ng buong puso't isipan. Mabubuting gawain. Pagbibigay ng mga material na tinatangkilik para sa Panginoon. Ay ilang mga bagay lamang ito sa mga sangkap ng sinasabi ni Peter na dapat makita sa atin sa pamumuhay natin sa buhay spiritual na ito na tinagurian tayo na mga batong buhay. Dapat kaakibat ito, tayo rin bilang mga saserdote ng Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang mga salita. Kumusta ba sa ating mga tahanan? Tayo ba'y nakapag-share ng salita ng Panginoon? Sa ating kapitbahay, ano ba ang isinishare natin? Anong salita? Pangungulit sa utang? Oy, bayad ka na! O, kumusta na? Mabuti ang Diyos. No? May mga bagay na sa kilos natin, sa gawin natin, sa ating pananalita, nakakapag-express tayo ng pagpapahayag kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo na siyang nasa sa ating mga buhay para higit na mapalapit ang mga tao sa ating Panginoon. At ito isang bagay na tungkulin natin bilang mga Kristiyano. And then sa bahagi pa rin nun ay bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia, ay isagawa rin natin, ipamuhay ang sakramento ni Jesus, kundi ang banal na bautismo at banal na hapunan ng Panginoon. Ilan lang ito sa mga bagay na dapat makikita sa buhay natin bilang mga tumanggap kay Kristo. Kaya nga sa ganitong diwa, tayo na natitipon ngayon, na tinuturing ko na tayo namang naririto ay nasa ganun ng proseso ng maturity ng pananampalataya, ay marapat na patuloy tayong maging matatag. Patuloy tayong manghawakan sa araw-araw sa ating Panginoon upang maging matagumpay ang ating buhay at pananampalataya. Na kung saan ay mamuhay tayo na ang sinusunod natin ay ang kalooban ni Hesukristo. Hindi na rin tayo musmos o sanggol sa pananampalataya. Kaya yung usapin ng
pagkatisod, yung usapin ng panghihina, ay dapat hindi na ito nagiging sentro o tampok pa ng mga usapin sa mga matured ang pananampalataya. Manapa, tayo pa yung kinakikitaan ng encouragement. Tayo pa yung kakikitaan ng pagpapahayag upang yung iba nating mga kapatid na nanghihina ay higit na maakay natin sa iglesia at sila'y magtumibay at maging malakas upang higit na madama natin ang kasiglahan ng pagkakapatiran sa kabuuan ng ating iglesia. Kaya nga, ang panawagang ito ni Peter para sa kanyang panahon ay hindi ito naluluma hanggang sa ating kapanahunan. Ito ay address pa rin, hindi man sa tulad natin na meron ng tanim ang pananampalataya, ay maging instrumento naman tayo para doon sa mga musmus pa lamang sa pananampalataya, tayo dapat umakay. No? Tayo dapat umalalay. At dapat din naman maging aware tayo and conscious tayo sa ating mga kilos, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawi, para hindi naman tayo yung katisuran nila. Kasi yung mga babago pa lamang na tumanggap sa Panginoon, ay merong mataas silang pagtingin sa kanilang mga kasama na old sa pananampalataya. No? Sapagkat itinuturing nila na nandun yung maturity natin, nandun yung tayo ay mentor nila sa pananampalataya. Kung tayo yung kakikitaan nila ng mga kahinaan at mga bagay na hindi ka nais-nais, tunay na hindi natin sila madadala at magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa ganitong diwa, yung message ni Peter ay angkop din sa ating panahon. Na tayo naman bilang mga matatagal na sa pananampalataya, ang dapat umalalay at umakay sa mga bago pa lamang sa pananampalataya. Upang hindi itaas ang ating mga sarili, kundi higit ay ang itaas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.